Okay, so good morning. Ngayon yung aso ko, umiihi. So August 9 ngayon, 8:30 ng umaga. So ito yung for harvest ko starting kahapon. Pero alam nyo naman na napapaaga ang ating pag-harvest. May bubuyog oh. Kita nyo, yun oh, bubuyog. Anyway. So ngayon, so nakikita ko hindi gaanong magaganda yung tubo dito. So pwede mga tanglad lang yung lagay natin dyan. And ito medyo maganda yung tubo dito. Although kasi yung basil talagang maganda tubo nila eh. Anyway. Ayan. So pakita ko lang muna sa inyo yung ating mga tanim. So kanina umaga habang nagpapapawis. So may bumili rin sa atin. Kakilala natin. So parang binawas ko dito kasi dinagdagan ko ng isa eh. Dapat 5 piraso lang yun. So naglabas tayo ng 8. Ay, 7 piraso. Para may additional sila. So ayan. Kaya hindi ko pa talaga masabi kung okay ba tong styroboard or hindi. Kasi itong box na to, which is styroboard, ayan, styroboard, ay maganda naman yung tubo. Maliban na lang doon sa isang yan. Kasi yun naman ang problema doon, masyadong mababa. Pero kung ikukumpara naman natin dito sa iba, mababa pero maganda tubo. Pero kasi hindi yan styroboard, o di ba? Eh yung katabi niya styroboard. Bakit yun gumanda tubo, yung isa hindi? So ang pinagkaiba naman nila, itong medyo namatay ay yung Kiss solution natin, eh yung kabila is Master Blend. So ayun. So marami pa akong testing na kailangang gawin para masabi natin kung ano bang best solution or best nutrient solution dito sa area ko. Kasi sa area nyo, baka ibang nutrient solution din ang gumagana kasi iba-iba naman yung environment natin. Yung bubuyog o baka anin ako. Yan siya. Tabi-tabi muna tayo. So ayan, maganda naman tubo nila. So, harvest schedule niyan is kahapon, pero maaga-aga tayo nag-harvest para mabawas-bawasan. Eh, hindi pa rin bukas ngayon si Kuya Jojo. Kung bukas na nga si Kuya Jojo, mga 3 araw lang to, bus na to eh. Since hindi siya bukas, baka yun, bukas pa siya mag-start. Pero iniisip ko, kung bukas siya mag-start, tas yung mga customer is naghahanap ng lettuce, baka makaubos agad tayo ng mga 20 agad bukas. At doon na nga papasok ang isa pang problema. Wala na tayong supply. Di ba? So, ayan. So, yung mga sobrang nutrient solution yan, ililipat ko dun sa ibang box para hindi masayang. Ayan. Ayan o, nasunog. Ang talagang pinakainisip ko dito is tindi ng init. Tindi ng init. Or pwede rin, baka pwedeng ibaba ko na lang yung nutrient solution ng ng Kiss from 100 ml, gawin natin 90 ml. At least mas tipid. Pero subukan pa natin. Gagawin ko po siguro muna sa isang box. Then tingnan ko magiging result. Kasi ito, Kiss solution to eh. Ayan mo, pansin nyo. Maganda naman yung tubo. Ayan. So since medyo marunong-runong na tayo mag-welding, after ng project natin doon, yung 6 na 1 square meter na taniman, after nun is gagawa naman tayo ng mga patungan dito. So at least mga 8 cm. Pero ito kasi mga nasa 12 cm na yata to, yan. 12 or mga 14 cm, inches pala. Mga 8 inches above the ground. Ito kasi 2 inches lang to eh. Yan, ito mga nasa 2 inches lang din. So masyadong mababa, kaya baka masyadong yung singaw, yun yung posibleng pumatay sa mga ugat nila. Hindi niya makakahabol. Lalaki pa yan, pero hindi na siya lalaki ng gusto mong size. Yan. Magkaiba sila ng ugat. Napakita ko na rin sa dating video. Ito yung medyo manipis na puti. Tapos yung kabila is yung medyo parang matigas na medyo may brown-brown. Yan. Tsaka maikse. Ito kasi mahaba. So, usually yun yung mga problem. Ito rin naman, palagay ko dahil sa manipis na. Luma na rin katong styro na to ang binigay sa atin ng kapitbahay, ay ng ibigan natin. Pero susubukan pa natin yan. Mag-isip pa tayo ng ibang way para mataniman natin siya. Or posible, baguhin ko yung timpla. Baka masyadong mataas. Ayan, kasi medyo dilaw eh. Over sa nutrient solution. So,
O kaya bawasan din natin ng pH yan. Hindi na kasi tayo gumagamit ng pH meter eh. Wala na tayo masyadong believe sa pH meter na gamit ko. Anyway, yan, ito may mga tama na rin ng trips to. Tama ng trips. Pero hindi naman siguro yung magiging severe up until mag-harvest tayo. And sa August 16, so 1 week, kailangan ko ng 10 pieces. So, malamang dito tayo kukuha ng 10 pieces. Kasi ito, malamang uubos na to kay Kuya Jojo. Then, ayun, shortage. Shortage ka agad. So, ayun, kaya, yan, after ko mag-video dito, prepare lang at magwe-welding na tayo. So, ano lang naman ako ngayon, magdidilig. Ayan. So, ito, harvest na rin ako ng spinach para may spinach sa baba. Yan, buksan lang natin. Yan. Hindi ko na masyadong naayos talaga to, pero babalikan natin yan, susunod. Tapos yan, lalagyan natin ng, iniisip ko maglagay ng plastic mulching. Tapos, yung part lang natataniman natin yung lalaki. Ayan. Kasi nga, ang daming ano dito eh. Tawag dito? Pansit-pansitan. Ang dami tayong pansit-pansitan dito. Ayan. Yung nagiging issue dito is yung damage ng, ayan, spider mites. Ayan, dami ng spider mites. Actually, yung spider mites meron din dito. Nagkakaroon din dito. So, ayan. Unti-unti natin ayusin. Pero ang tagal, no? Hindi rin pala ganun kadali. Pag lumalaki na yung taniman mo, hindi na rin ganun kadali mag-maintain at magayos-ayos, lalo nung mag-isa ka. Pero once maayos ko na yung sistema, tapos nakikita ko na yung mga dapat gawin, siguro mag-employ tayo ng tao part-time para tumulong sa atin sa mag-harvest, especially pag nandun na tayo concentrated sa kabila. So mag-harvest siya doon, di-deliver niya. Then, usually, yun yung magiging activity niya. Tapos, maglilinis siya ng taniman. Yun lang. Siguro part-time, 2 to 3 days. Kahit 2 days yan siguro, kaya na yun. Then, yung sa indoor nursery naman, wala naman ako masyadong problema doon. Kaya naman natin magtanim up to 1,000. Pero hindi pa nakasetup. Pero ngayon, ang ready pa lang, 120 heads weekly yung naka ready. Pero kaya natin yun i-doble kung kakailanganin. Yan. So, ayan, yung mint ko medyo gumanda ng konti. Ayan, siguro nakulangan lang sa dilig or kung ano man. So, harvestin tayo niyan tulad ng sabi ko kanina. And malamang magbudbud pa ako dito ng ayun, mga buto doon. Lagi ko dito. Para may spinach tayo. So, dito naman, ito yung mga crush na pinagbalatan ng itlog namin sa baba. Ito yung mga organic but matabi yan. Basta mga compost, yan. Mga tanglad dyan, tanglad yan. Ito tanglad. Ito bago. Ito yung ready na. Ito baka halu-haluin ko pa. Then, that's it. Itong ashitaba, hindi ko na naalagaan eh. Pero buhay pa naman siya. Pero mabilis lang din siyang lumago. Okay, so yun lang. Hindi na ako masyadong magtatagal dahil mahirap pala mag-welding. Lalo na't baguhan ka. Parang 4th day ko pa lang ng pag-aaral. Marami pa akong natututunan na i-apply ko sa mga susunod kong welding. Na i-apply ko today. So yun lang. Bye-bye. Ay, kung may tanong pala kayo, tanong nyo lang. Subukan kong sagutin. Kung hindi, magre-research tayo para masagot ko yung katanungan nyo. Yun lang. Bye-bye.